Magandang araw po. Good morning, good afternoon, good evening. Dahil po marami po nakikinig sa atin sa iba't ibang mga lugar, hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang lugar. Yung po tayo manalangin, Panginoon, bigyan mo kami ng bukas na puso, maliwanag na pag-iisip para maunawaan namin ang aral mo. Muli, Panginoon, sana tulungan mo. Amen. Okay. Mula po sa libro po ng Santiago po yung lecture 105 natin, chapter 1, verse 22. Ito po sinasabi, nandiyan po sa monitor natin. Huwag lang tayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya lang ninyo ang inyong sarili. Ito ang salita ng Diyos. Yan. Madami po sa atin, araw-araw, kundi man linggo-linggo, ang nakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng misa, pastor, Bible study at marami pang iba. Nakikinig lang. Meron iba nagbabasa, pero hindi sinasabuhay. Correct? Mahirap daw kasi isabuhay. Pero tandaan ninyo, kung isasabuhay ninyo, aba, hindi nyo dinadaya ang sarili nyo, bagkus makakuha kayo ng mga bagay-bagay na ito. Ito po, ikukwento ko po sa inyo. Natatandaan po ninyo si Abraham. Si Abraham po, ito po yung hindi magkaanak, no? Then finally, nagkaanak siya. Pangalan po ay Isaac. Sinabi ng Diyos, para subukin yung kanyang pananampalataya, ialay mo. Noong unang panahon po, pag-aalay po sa Diyos, pamamagitan ng dugo. So, yung makyat sa bundok, sinama niya si Isaac, at siya nga ang iaalay. To cut the story short, nung sasaksakin na niya para ibigay ang buhay sa Panginoon, ialay, pinigil siya ng anghel. So, doon ang patunayan ng Diyos na hindi lang basta siya nakikinig, kundi gagawin niya mismo. Dahil doon, pinakuhan siya ng Panginoon na sa kanya magmumula ang napakaraming binhi o lahi. Hindi mabibilang between sa ulap o sa langit o dami ng buhangin. So, yan po yung isang pangako. No? Pinangakuhan din po siya na yung kanyang lahi ay bibiyayaan. Bibigyan siya ng lupa at bibigyan siya ng karapatan magbasbas. So, yun po yun. Meron pang isang kwento sa Biblia, si Adam and Eve. Ito naman yung nakikinig lang. Pinakinggan lang nila ang Diyos na huwag kakain ng bunga ng karunungan, pero iba ang sinunod nila. Ang sinunod nila sino? Yung ahas ang sinunod nila. Kumain sila, kaya napalaya sila. Okay, so nakinig sila sa ahas. Hindi sila nakinig sa Diyos. Kaya napalaya sila. So, sa makatwid, tayo po, maraming beses po tayo hindi natin sinasabuhay, nakikinig lang tayo. Hihingi kang payo, hindi mo naman gagawain, wala din silbi. Tumalino ka lang, pero hindi ka umunlad. Kasi kung makikinig ka lang, tatalino ka talaga. Pwede ka magpayo sa iba. Pero yung pinayuhan mo, siya yung gumawa. So, sino uunlad? Siya, hindi ikaw. Yun yung diferensya. Common tao lang po, no? Traffic light, bago po makakuha ng lisensya. May seminar, mag-aaral, mag-review, so makikinig. So, traffic light, may stop, dapat umi-stop, hindi umi-stop. So, anong kapalit nun? Huli. Tama? Samantala pag wala kang huli, pag nag-renew ka 10 years. Pag hindi, may multa ka, may seminar ka, at taon-taon, kuha ka uli ng renewal. Okay. So, mga jaywalking, sino pong dumaan ng sukat? Ngayon, tumawid. Yan. Tumawid pa kayo sa overpass. Saka kayo tumawid sa bawal. Di ba? Tigas ang ulo nyo. Tigas ang ulo nyo. Bakit ba nagpagawa ng milyon na halaga ng overpass kung hindi nyo naman gagamitin? Ang taas-taas naman. Gusto nyo, pababa? O di aakit ka din. Ano bang gusto nyo talaga? Mataas, mababa. O overpass, aakit daw, taas. Eh bababa ka naman. So, o sige, underpass. O bababa ka, aakit ka din. Eh ano gusto mo? Hindi nga po pwede kasi yung gusto natin
para sa kaayusan ng lahat, meron dapat pagbigyan at hindi dapat pagbigyan. At ang Pilipino, pag pinagbigyan mo, yung buong kalye, halimbawa yung sukat, buong yan, pedestrian yan. Dahil ang Pilipino, kung saan gusto tumawid, tatawid. Tama? Ayun ang mangyayari sa traffic. Pag kayo naman nakasakay sa jeep, sasabihin nyo, bagal ng andar. At saan na pupunta? So kaya po merong batas. Ganon din po ang Diyos. Nung sinabi kay Adan tsaka kay Eva, huwag kayong kakain yan. Kakaroon kayo ng karunungan. Kasi ayaw ng Diyos noon na mag-isip na tayo. Bibigay ko na sa iyo lahat, huwag ka na mag-isip. Pinili nyo mag-isip. Di ba lahat tayo mag-isip? Kaya tayo nag-iisip. At karamihan ng isip nyo, mali. Kasi hindi naman tayo nakikinig. Ang hirap makinig di ba? Samantalang pag sinabi, si Abraham, binigyan ng lupa, tirahan, property, kayamanan ang ibig sabihin nun pag sumusunod ka sa Diyos. Bibigyan ka na walang katapusang yaman. Totoo po yan. Ako, nakikinig ako. Basta, bahala kayo. Madaming anak. Nako, paramihan ng anak. Bibigyan ka niyan. Pagpapala, tagumpay ng mga anak mo, magtatagumpay yung mga anak mo, yan ang blessing. Kapangyarihan pag magbasbas. Alam niyo po yung basbas. Yung mga anak nyo, pag lumalabas ng bahay, nagpapabasbas. Protection po yun. Malalaman mo, pag binasbasan mo, pag hindi nagpabasbas. Si Tata Bert po, meron ditong isang alis na hindi nagpabasbas Tumakas. Yun, natututan ng cellphone sa Lopez. Sabi niya, yung na tumakas. Tumakas siya nandukutan siya So imagine po ninyo. Alam niyo po, tayo po kasi, nasanay po tayo sa mga magulang natin, tayo mismo. Ayan. May question po ako. Sino mga magulang dito? Taas ang kamay. Ayan. May mga anak ba kayong tamad? Meron. Huwag kayong magagalit. Galit na galit kayo sa mga anak yung tamad. Wala silang ginagawa. Tawa kayo. Galit na galit kayo, anak. Tamad-tamad mo naman. Sasabihin mo, anak mo, wala po akong ginagawa, nanay. Wala pa. Magagalit ka. Kita mo, sumasagot ka pa. Hindi gagawin ng bata, hindi na iimik. O kita mo, hindi ka makasagot dahil totoo. Ang gulo ng magulang, no? You set example. Si Kristo po kasi, nung sinabi niya po, magpatawad kayo sa inyong mga kaaway. Gaano karami? 7 times 7 times 7. Aanuhin mo ang mahalin mo, ang iyong kaibigan at mahal, baliwala yun. Mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi niya lang basta sinabi yun. Dahil nung nasa krus siya, yun ang unang-una niya sinabi. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dying po yun, mamamatay na yun, pinahirapan na yun. Pero ano hiling niya? Patawarin sila. Tayo po mahilig pong ganun. Miskin naman mga pastor, miskin naman mga pare, ang gagaling lang mag-sermon niya. Pero sa totoo lang, hirap din silang sumunod. Di ba? May mga pare ka, susungit. Susungit. Di ba? Meron nga kami natin na birthday. Sabi namin, lumapit kami, Father, final blessing. Ba't ako? Ako na nga nagmisa. Sila naman. Sabi nung focus ko, ang susungit ng mga bata. Nagtuturuan. Final blessing na. Hindi ko alam. Si Abante yun, si Abante. Pare ba si Abante? Hindi. Bishop. Bishop. Ng ibang religion. Daw siya not still. So sa mga tweet, nanghirap sundin. Okay. Ito po payo ko. Bago kayo magsalita, think of it na kaya ninyong gawin. Number 1 ninyo sinasabi sa mga anak nyo, huwag magsisinungaling. Kasi yan po ang unang-unang batas na moral at spiritual na tinuturo natin sa anak. Tama? Pag sinabi nyo huwag magsinungaling,
Pag may naghahanap sa inyo maniningil, kobrador, at kung ano man meralco, huwag niyo sasabihin wala kayo kung nandun kayo. Tama? Yun, sabihin mo walang pera. Eh, yun ang totoo, wala kang pera eh. Huwag mo sabihin wala ka. Pag andyan na yung Bombay, sabihin mo, nak, wala ako. Tama? O, tapos, pag lumaki na yung anak, sabihin mo, napakasinungaling mo, kanino ka ba nagmana? Sa'yo. Sino nagturo sa'yo magsinungaling? Ikaw. Tama? Bibilan yung anak nyo ng kung anong gamit. So, kung sasabihin sa tatay mo, binilang kita. O, mali. Tama? Huwag mong sasabihin, bakit? Huwag niyong tuturuan ang mga bata ng mali. Tapos, pag ginamit laban sa inyo, galit. Mali kasi. Di ba? Sa bahay po namin, kung ano tanong, yun ang sagot. Kung answerable ba yes or no lang. Tapos na. Di ba? Kasi nagbibigay po ng maling impresyon, kaya hindi po tayo sumusunod. Kaya nga sabi gano'n, maging tagapakinig ka ng salita ng Diyos, pero sundin mo. Paano mo susundin? Huwag kang magsisinungaling, nakabasag ng plato, ginulpi mo. Mali! Sino nakabasag ng plato? Ako po. Pag sinabing gano'n, tapos na. Kayo, ginugulpi nyo pa eh. Kaya sa susunod na makabasag, sino nakabasag? Ewan, nabasag mag-isa. Ginulpi mo eh. Kasi may mga bagay na kasalanan pero hindi sinasadya. Tama? Hindi sinasadya. Nabitawan eh. Tama? Maraming kasalanan na hindi sinasadya. Na naging kasalanan dahil offensive sa ibang tao. Hindi gusto ng ibang tao. Pero sa totoo lang, hindi naman kasalanan yun. Hindi lang naging kaaya-aya sa ibang tao. Pero hindi sinasadya yun. Yung pag kinumpisal mo sa Diyos, wala yun, madali lang yun. Patawad na agad yun. Kasi mabigat sa Diyos yung intention talagang gawain. Tulad ng pagsisinungaling. Kasi pag nagsisinungaling ka, pinlano mo magsinungaling o sabihin ng totoo. Di ba? Kaya pag tinanong ka, may babae ka. Huwag ka na lang umimik. Hindi ka nagsinungaling, hindi ka rin umamin. Pag sinabi mo hindi, nagsinungaling ka. Pag umuo ka naman, gulpi ka. Kaya pag umaamin, kalma, umamin na eh. May anak ka doon. Ako, yan naman susunod na tanong. Di ba? Di ka na naman makasagot. Pwede sumagot. Di ba? Ano na lang. Kasi yung mga pagkakamaling yun, sa nagawa ng pagkakamali, maaaring hindi sinasadya. Tandaan nyo. Kaya ako hindi ako nagsisinungaling sa misis ko lang. Kasi sinasabi ko ng totoo, ayaw pa eh. O sige, ano na lang gusto mo, di yun na lang. Ang bait ko kaya, turuan ko kayo. Pag kayo umagahin na pag-uwi o late na kayo uuwi, dumaan muna kayo sa simbahan. Ako po, dumadaan ako sa simbahan. Pag tinanong ako ng asawa ko, saan ka galing? Sa simbahan. O, tama naman, di ba? Sino kausap mo doon? Ang Diyos. Pati Diyos ay nasama mo. Totoo naman eh, kausap ko ang Diyos. Ano sinabi mo? Sana tulog ka na. Pag-uwi ko, sana hindi mo akong away. Sumunod na dating, uwi. Alam niya. Saan ka galing? O mo sabihin sa simbahan na naman. O sige, bago sa simbahan, saan ka galing? Sa simbahan. So ano gagawin mo? Magsimba ka ng maraming simbahan. Sabihin sa'yo, tado ka ba't dami mong simbahan, hindi simba? Bisita iglesia. Joke lang po yun. Mahirap po magsinungaling. Kasi po, deliberate yun. Sinasadya yun. Alam niyo po ba yun? Correct po ba ako? Ang pagsisinungaling, sinasadya yun. Ang kasalanan, pwede na hindi sinasadya. O, nakita niyo ang bigat?
Eh kung gumawa ka na ng kasalanan, nagsinungaling ka pa, di patong-patong. Kaya di ba sa Kongreso nako-contempt, sa Senado nako-contempt. Alam po yung nako-contempt. Nakukulong sila. Di ba? So yun po. Palagi ko po sinasabi po sa inyo, makikihemplo tayo. Kung talagang isa sa buhay natin, ang salita ng Diyos, susundin natin, ang pagsunod po, magiging ehemplo tayo. Ano ba yung ehemplo? Example. Example. Lahat ng mga magulang, sasabihin, huwag kang magnakaw sa anak. Pero magnanakaw siya. Yung mga politiko ba, sorry tinuturuan ba nila magnakaw yung anak nila? Ako po, nung eleksyon po meron pong tawag nag-ring sa telepono, bago yung bilangan na Kung handa pa raw kami magbayad, tanong ng anak ko po may tanong Sabi ko magbabayad ba tayo? Kasi part po ng grupo ko yung, core group po yung anak ko Sabi niya, Dad, magbabayad ba tayo? Sabi ng anak ko, mababawi mo ba yan, Dad? Sa sweldo mo bilang opisyal ng gobyerno o ng taong bayan. Sagot ko, hindi. Mababawi natin yan kung magnanakaw tayo. Sabi ng anak ko, hindi naman tayo tumakbo para magnakaw. O di wag na tayo magbayan, mag-celebrate na tayo. 6:30 pa lang. Alam na namin resulta. Talo kami. Pero nag-celebrate kami. May quitis, may lechon. Ang saya, di ba? Alam mo, panalo, talo naman. Sa simpleng bagay. Yung moralidad, sinunod namin. Yung anak ko, tinuruan ko ng leksyon. Hindi sa kagustuhan mo na manalo, gagawin mo lahat. Hindi. The main objective doon is makapagsilbi sa tao ng tapat. Paano ka makakapagsilbi sa tao ng tapat kung ang ginastos mo ay mas malaki pa sa kikitain mo? 1 plus 1 lang naman yan, tama? Kung mas malaki ang ginagastos sa isang kandidato sa susweldohin, pag nanakaw yan. Kaya pakiusap, eleksyon na naman, huwag kayo bumoto sa mga malalaki gumastos. Iboto nyo sino yung mga walang ginagastos. Yan lang yung pakiusap ko. Hindi naman nakikinig yung mga botante. Kung sino yung nagbibigay, yun pa rin yung kinuha dahil lang ba wala kayong pera at magbibigay ng pera, bibenta nyo na yung karapatan nyo. So, mali. Ako po, nakikinig po ako sa salita ng Diyos at sinasabuhay ko. Nagpapatawad ako. Mabuhay ka ng maayos, nang hindi ka magnanakaw. Umpisa pa lang, kung planado mo na magnakaw, laking bagay na kasalanan yun. At hindi ko ipamumuka at ituturo ko sa anak ko. Sa kasalukuyan. Kasi ang pamumuhay, hindi lang basta turo Yung pag-evolve nun, yung dynamics nun, tuloy-tuloy. Tanong sa akin na anak ko, Dad, mababawi ba natin? Hindi. Sinabi ko totoo, magnanakaw tayo. Sabi niya, wag na lang, hindi naman tayo tumakbo para magnakaw. Para maging magnanakaw. And we are proud. Taas noo. Panalo kayo? Talo. Sa mga tumulong, salamat. Talo tayo Pero we are proud. Proud example ng turo ng Diyos. Tama? Tingnan niyo po, hanggang ngayon, 26 years, ako na yung manggagamot. Iingat kayo sa ibang manggagamot. Kagabi lang po, 300,000 siningil ng isang psychic kuno-kuno. Bading po yun, hindi ko nababanggitin ang pangalan. 300,000. May sakit yung babae. May ginawa siya doon sa bahay, o ano, 300,000 siningil. Hindi gumaling. Tumawag ulit doon sa bading. Sinisingil siya uli ng 300,000 para ulitin. Sabi niya, wala bang warranty? Wala. Tsaka naghanap ng ibang manggagamot. Nahanap nga ako. Maalala niyan, ginamot ko pala yung lola niya noon. At gumaling. Nakalimutan ako. Tingnan niyo, nakalimutan ako. Napakadaling makalimot ng tao. Huwag pag nasumpungan ninyo ang tulong, maayos, huwag niyo kakalimutan. Tama po ba? Mga ex ko nga, hindi ako kinalimutan
pa rin ng tawag ang mga loka. Di kinakamusta ko lang. So, naintindihan po natin. Huwag maging tagapakinig, maging tagasunod ng mga aral ng Diyos. Pagpapatawad, si Kristo, sinampol na yan. Pag-ibig, si Kristo, sinampol yan. Pagsasakripisyo, si Kristo, sinampol yan. Lahat ng bagay sinampol ni Kristo, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa aral, kundi higit sa lahat sa gawa. Sana po tayo bilang mga magulang, mag-set tayo na example, ehemplo sa ating mga anak ng tamang pag-uugali sa sosyedad, sa pamilya. Dahil kung hindi po mawawala ang respeto ng ating anak, hindi na po na ibabalik yan. Hindi na maibabalik yan. Meron nga pong nanalo po ng double gold medal, nag-aaway sila. Kitang-kita po ang kawalang respeto dahil hindi po nagpakita, ito po yung totoo, hindi nagpakita ang magulang ng respeto. Kung nirespeto niya ang kagustuhan ng anak, dahil nasa edad na naman, kung nirespeto niya ang lahat ng pag-aari ng anak, irerespeto siya ng anak. Yun lang naman po yun eh. Pero siya mismo bilang magulang, pinakita niya ang kawalang respeto na ginagawa niya sa sarili niyang anak. Kaya yun po ang nakamit niya po. Ito po ang panghuli kong salita. Huwag na huwag kayong gagawa ng isang bagay na ayaw ninyong gawin sa inyo. Gumawa kayo ng mga bagay na gusto lang ninyong mangyari sa inyo sa pamamagitan ng ibang tao. Kaya po ako, hindi po ako naniningil, tumutulong po ako sa inyo para pag dumating yung panahon na ako naman ang mga ilangan, nandyan kayo para tanggapin ako ng bukas sa puso nyo, maluwag sa puso nyo, at higit sa lahat, ramdam natin ang pag-ibig ng Diyos. Ako po si Anthony Vivero, maraming pong salamat.